Magandang umaga po sa inyo mga kabarangay. Today is August 28, 7:15 in the morning. At kung mapapansin nyo, for the last 2-3 weeks, napakaganda ng ating pong programa sa Barangay Tayo sapagkat tayo binisita ng mga malalaking tao na mga hinahangaan natin. At ang huli nga pong bumisita ay si Liga ng Barangay ng Pilipinas President Jessica D. para i-explain ang kanilang mga programa. Nakita nyo naman kung napanood ninyo, napakaganda ng kanilang mga programa na pinag-usapan namin ni Madam President na tutulong po kami in whatever way we can. Kahit na kami ang maging conduit o maging plataforma ng Liga ng Barangay, naandito po ang SBT, ang Sa Barangay Tayo, para makitulong lang naman kahit konti. Tungkol naman sa Magna Carta, yes, alam niyo naman, advocacy yan ng Sa Barangay Tayo, ang Magna Carta, ang passage nito, at ganun din naman po ang Liga ng Barangay, Special Liga ng Barangay President Jessica D. na palagi nangungulit sa mga congressman at senador na pag-usapan yan, at nagkaroon na nga daw ng first public hearing tungkol po dyan. So, umuusad, ayoko kasing pagganunin yung inyong mga hopes, yung inyong mga expectations, ayaw nating pataasin sapagkat alam niyo naman hanggang sa huli, hanggang sa adjournment, pinag-uusapan pa rin, tapos ihahabol, pagkatapos hindi na naman maipapasa. So, aantabayan na lang po natin. And of course, katuwang natin si Madam Jessica ng LNB para dyan sa plano niya na sana nga maipasa na. So, ipagdadasal po natin lahat yun para po sa ating mga kawani ng barangay. And of course, syempre, pinag-usapan namin yung petition in intervention. Pero bago ang lahat, bago natin pasukin yung topic na yun, marami kasing nagko-comment at saka nagpapadala ng message na unfair naman kayo, bias kayo dahil wala naman si Attorney Mac. Diba? Ito sabihin ko po sa inyo, sinabi ko na po last vlog na ilang beses ko na po sinubukan si Attorney Mac. Almost 2 years na. Okay, nakita nyo po yung last vlog ng Pambansang Kagawad na naandun po ako mismo sa press conference ni Attorney Romulo Macalintal. At dalawa lang po kaming reporters na nagtatanong sa kanya. Meron nga akong video, hindi ko alam kung ipopost ko pa o hindi. Sabihin ko sa inyo mamayang rason kung bakit. Pero doon mismo, hiningi ko yung phone number, yung bagong phone number ni Attorney Macalintal. Siguro yung luma ko noon, ewan ko kung ano na nangyari. Excuse me po. Pero, nakakadalawang text na po ako sa kanya, sa kanyang number na ibinigay, at wala pong kasagutan. Ang sa akin, hindi ko napipilitin. Alam nyo kung ayaw, edi wag. Kung ayaw, edi wag. You know, wala namang mawawala sa atin pwede naman nating i-analyze lahat. At saka marami namang abogado dyan na pwede mag-analyze. Na yun ang good news ko sa inyo sapagkat meron po tayo nakuhang legal team from Malacanang na nag-a-analyze. Sila ang nag-analyze ng pagdating ng batas na yan, na-transmit na yan sa Malacanang nung huli. Diba? Na-transmit, sila ho ang nag-aral. Kaya marami tayong itatanong. Wala nyo kung sino? Si Attorney Marvin Dino, Presidential Legal Advisor ng Malacanang. Alam nyo kung sino siya? Siya ang anak ng dating yumaong Undersecretary for Barangay Affairs, Martin Dino. So we are very, very excited next week. Kita mo naman yung mga guests natin sa Barangay Tayo. Next week, siya na po. At meron nga akong tinanong sa kanya yung, Attorney, tama ba yung sinabi kong incomplete term ng mga third termers? Dahil nga ganito ganyan yung pinag-usapan natin noon, mga last termers. Sabi niya, I would subscribe. I would subscribe to your opinion, Kags Butch, na
talagang maaaring mangyari yan at may legal na basihan tungkol dyan. So, tatanungin natin mismo sa show. Sinabi ko, tatanungin kita mismo sa show, ha? At guluhin natin ang Comelec. pagka nagkataon, di ba? Yan yung pampasaya natin. Anyway, sa ayaw ni Atty. Macalintal, hindi ko napipilitin. Wala akong problema yon. Siguro na small time sa show natin, di bale na. Umatan naman si Atty. Agra at saka si LNB President Jessica D. So we are honored and privileged to have had them in our show. Ngayon, sorry ha. Ngayon, doon po sa press conference na dinaluhan natin kay Atty. Mac, of course, alam mo na, bukod sa sinabi niyang panlilin lang, deceptive, hindi raw nakalagay doon yung postponement na word, any word about postponement and any word about December 1, na makikita nyo rin naman doon sa petition ng LNB na yes, hindi masyado na pinag-usapan yon, and even the word postponement hindi iwasan nila. Sa ganung punto 50-50 sila sapagkat yung bill naman kasi is fixing of terms, hindi naman yan postponement. And yun nga siya sabi ni Senator Amy na yung pagtanggal ng December 1 is incidental to the plans to move the election on November 2. Yun din naman sinabi. And sa tingin ko lang ha, mga kabarangay, dito magkakatalo si Atty. Mac, si Atty. Agra, dyan sa November 2 na yan. Kasi yung November 2 talaga malaking pagkakamali. Huwag natin sabihin katangahan. Yan ay malaking pagkakamali. Hindi na siguro naisip kakamadali ng mga congressman tsaka mga senador. And even kung nasilip nila yan, di ba inabangan natin yung interpellation? Yung interpellation, nagtatanong regarding sa bill. Hindi na itanong yan eh. Kasi nga, first Monday of November nakalagay sa batas. Kasi usually naman pag may election, first Monday of May. First Monday of October, first Monday of November, ito, laging first Monday. Hindi na silip. So sa tingin ko sa Supreme Court, dyan magkakaalaman dahil kung sino ang papanigan ng Supreme Court regarding tama ba si Atty. Mac regarding hindi talaga pinag-aralan, they failed the strict scrutiny test. Or tama ba si Atty. Agra na yes, November 2 nga, pero hindi siya unconstitutional. Totoo naman, hindi naman siya unconstitutional. Gusto mo, December 25 tayo magpa-election, doon ako senador eh. Diba? Magpapapasa ako ng ganyan. Wala namang unconstitutional doon. Ang problema lang kasi, ang sinabi ko kay Atty. Mac, noong naandun po ako sa press con niya, dahil medyo marami po tayong tinanong, sinabi ko kay Atty. Mac, there is no legal impediment or infraction with regards to November 2. But there is always a political consideration. For example, halimbawa ako tatakbo akong kagawad kapitan. Paano naman ako hakot ng boto kung wala yung pamilya ko at nasa probinsya? Dito ako tumatakbo. Dito kami lumaki. Hindi ba? O kaya, paano naman yung Commission on Elections? Yes, si Boss George Garcia na andyan sa kanyang opisina. Ay yung tao niya. Paano ko umuwi? Long weekend po yun. Excuse me again. So there is always a political consideration. Yun ang punto ng November 2. Hindi yan dahil uuwi ng probinsya or... Yes, yung mga botante, maaaring makaboto. Pero kami we are left flapping in the wings, flapping in the air. Kami mga kandidato at ang Comelec. At saka paano kami kukuha ng mga poll watchers. Yan ang mga political considerations. So magkakataon talaga in the end sa November 2. Yung malaking pagkakamali na yun. But sinabi nga ni Madam President Jessica D na that is the wisdom of the... Kasi tinanong natin sa show kung napanood niyo po kahapon. That is the wisdom of Congress. Ang sa kanya naman sabi nga spoken like a true politician. Sinabi niya na ano bang date yan lalaban? Laban na. Ano bang date yan? Which is a good attitude para sa akin. Siguro kung sa akin merong political consideration, sa kanya laban na. Oo. Di laban natin kung gano'n ang mangyayari, November 2. Pero sabi ko nga hindi naman, kahit naman
wala nang hadlang yung RA 12232. Halimbawa, talagang nakalusot siya sa Supreme Court. Kahit November 2 yan, yung 20th Congress na nakaupo ngayon, anytime pwedeng i-amend yan. Iutos lang ng Supreme Court, uy, nagkamali kayo. Pero constitutional to, oo. Wala kayong legal infraction. So, sige, pagtan nyo agad. Amendin nyo. Ay, di amend. Madali lang amendment. Baka abutin lang sa 2 buwan dyan eh. Oh. So, ay next year pa naman yun. Kahit next year pa nila umpisahan, walang problema yung amendment to the existing law. Pero, 50-50 yan. Ang debate na yan sa Supreme Court. So, napapadalas yung kape ko. Ang daming nagtatanong pa rin. Tuloy ba ang December 1? Tuloy ba ang postponement? Napag-usapan na ho natin yan. Yung kung tuloy o hindi. It depends kung constitutional o unconstitutional ang batas. Sabi ko, bakit nyo ako tinatanong? Napag-usapan na natin yan, kagawad. Sabi niya, hindi kasi may lumabas sa page eh. Sabi ko, naku, ito na naman tayo sa mga page. Tapos yung vlogger daw sinabi na binasura na raw yung petisyon ng LNB, ng Liga ng Barangay. Binasura daw ng Supreme Court. Well, nandun ako sa press con. Nasa press conference tayo ni Atty. Macalintal. Alam niyo, tinanong ko doon, party to the cause ba ang Liga ng Barangay? Kasi nga, paano kung masilip na self-serving ng Supreme Court? Alam niyo, sinabi sa akin ni Atty. Macalintal, salamat, maririnig niya, salamat at pinoint out mo yun dahil tama ka, Butch, hindi sila ang party to the cause kasi nga, kung pumasa yan, sila ang may kinabang sa self-serving. Anyway, sa guest naman namin, ayon kay Jessica D, kung self-serving ang dapat, binigay na ngayon. Yun, binigay na ngayon sa mga incumbents. Pero hindi, paglalabanan pa eh. So, it's not really self-serving, it's term fixing. So, yan yung punto na yan. Ganyan din sila sa Supreme Court. Pero ito yung punto ko. Wala pang makakapagsabi. In fact, kahit halimbawa, ibasura yung petition ng LNB, sabay-sabay nating maririnig yun. Unang makakarinig yun, kami. Kasi may nakatuto kaming GNN, Golden News Network, News Agency po kami. Nakatutok yung mga reporters. Nakatutok ang mga reporters ng GMA. Nakatutok ABS-CBN, Manila Tribune, Inquirer, The Times. Bakit kayo maniniwala sa... Yan nga sinasabi ko, ba't maniniwala kayo sa page o sa isang vlogger nang wala man lang official news? Yun lang naman ang aabangan natin, yung official news minsan. And more often than not, sabay-sabay natin naririnig yung news. Yun. Sabay-sabay natin naririnig. Or kahit na una kami mag-report, alam namin na lumabas mismo sa Supreme Court at kasama namin yung mga reporters ng ABS, ng GMA, na kung sino-sino. Sabay-sabay namin i-report yung press release na yun. So huwag kayong basta-basta maniniwala binasura. Alam mo yung mga nagsasabi nyon, they are advocating for or contra or for, pro. Diyan, kaya pag doon kayo nakikinig, gano'n na nga mangyayari dyan. Inamin din naman nung kausap kong kagawad na, malamang nga, gano'n na nga nangyari kasi ang dami ko kasing pinapanood. So, mag-ingat kayo sa, alam nyo, karapatan nila yon, views nila yun wala akong pakialam sa kanila. Karapatan nila na magsalita ng kanilang opinion. Yes. Ang hindi naman sila pinipigilan. Okay po sa akin yun. No problem. Ang sinasabi ko lang, i-insane nyo dahil masasayang lang yung mga knowledge na natututunan ninyo regarding sa proseso. So, kung tuloy ba o hindi, wala akong nakakalang. Binasura ba? We will see. Kasi yung 10 days nga daw. Yun ang magandang tanong. Yung 10 days daw na ibinigay ng Supreme Court sa respondents, kina Bersamin, congressional leaders, senators, authors of the bill, legal team of Malacanang, binibigyan ng 10 araw. Sinabi nga ni Atty. Mac na binibigyan na sila ng Atty. Mac, whether you like it or not, pass your paper. Diba? Ganun ang... ang tanong sa akin, Kagawad Butch, paano kung hindi nakapag-submit? Ibabasura na ba? Excuse me po Ibabasura na ba kung halimbawa hindi nakapag-submit?
Ako ang laging kong sagot dyan. Bakit mo ibabasura? Naandun yung bill, naandun yung batas. Republic Act 12232. Yun lang naman ang pagbabasihan mo. And then yung arguments ni Atty. Mac, yun lang naman. Abogado extraordinaire ang mga justices. Yan ang pinakamagagaling ng mga abogado sa Pilipinas. Hustisya. So, ang hinihingi lang naman nila, bakit mo pinasa to? Opinion ninyo. Kasi merong nagsasabi na unconstitutional yan, kayo mag-defend nito. Sabihin ninyo bakit hindi unconstitutional. Pero alam na rin namin yan. Kami mga justices, alam namin yan kung constitutional o hindi constitutional just by looking at the Republic Act 12232. Pag binasa na namin yan, alam na namin. Pag-aaralan na namin yan kung hindi man namin masyadong... Pero binibigyan namin kayo ng chance to defend the Republic Act 12232. Paano nga kung hindi? We will base the decision on the merits of the bill sa aming pagkakaintindi at sa pagkakaintindi namin ng argument ni Atty. Mac. Yan lang po yun. It doesn't mean mababasura. But, advantage na si Atty. Mac doon. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Pag hindi sila nagsalita, advantage na. So, hindi ko na kasi binilang yun dahil paki-comment nga kung lumampas na ba ng 10 days o malapit na mag 10 days. Kasi hindi ko binibilang because hindi naman kinakailangan pumunta ng Supreme Court ni Bersamin. Pwede magpadala yan ng written argument, written statement in support of Republic Act 12232. So, hindi natin alam kung nandun na pinag-aaralan. Pero doon nga sa press ko, sabi ni Atty. Mac, wala pa siyang nakikita. So, paki-comment na lang kung nag-lapse na yung 10 days. But I don't think na pag nag-lapse magbabasura ang COMELEC. Although ang tingin ko mag-a-advantage dyan si Atty. Mac. Wala siyang kalaban. Kaya siguro pinasok na ng Liga ng Barangay. Yan, si Atty. Agra. Because they represent not only the interest of the incumbent barangay officials but also the interest of government itself. Pero sabi nga ni Atty. Mac, bakit sila samantalang nandiyan ang Kongreso, nandiyan ang Senado, nandiyan ang legal team at saka si Bersamin. Supreme Court na ang bahala doon sa ganun. Because anybody could talk. Anybody could go to the Supreme Court, taxpayer and voter ka lamang. Pati nga yung mga bata, yung mga SKs. At ang sabi nila, bakit ko daw tinanggal? Ayoko yung mga SKs at mga bata na mumuliti ka. Natututo kayo ng mga... ayoko na mga ganito. Masyadong maaga para mamuliti ka kayo. Anyway, so meron pa akong isang video na ipakita yung nag-uusap kami yung ini-interview ko si Atty. Romulo Macalintal sa National Press Club. Kaya nga lang, parang ayoko kasing sapagkat marami lang magtatampo. And malaki ang respeto ko kay Honorable President ng Liga si Jessica Dicker. Lamang dito, kagigess lang naman dito. Napakaganda na ng relasyon ng LNB at saka nagsimula ng relasyon ng LNB at saka ng SBT. So, ito na lang yung binabanggit ko. Yung general statements na napag-usapan namin ni Atty. Mac. Atty. Mac, kung ayaw mo, walang problema sa amin yan. Ayaw mo magpa-interview, ayaw mo mag-guesting dito, no problem. Pero meron tayong guest, si Atty. Marvin Dino ng Presidential Legal Team next week from Malacanang. Maraming salamat po. Sana nalinawan kayo. Wala pang kagimbal-gimbal na balita. Yan po yung babalita. Walang nabasura, wala pang desisyon. Hindi alam kung November 2 o December 1 pa. So, let's all follow the process. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.